Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. So welcome back sa mga palagi nagabang ng mga readings ko. Welcome sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe and watching this video right now, hope you like what I'm doing here. And if you do, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So I'm going to do a love reading with a spread. This spread or tarot spread, I am doing this for my personal reading. So if you want this kind of spread and you want to book a personal reading with me, you can message me on my Facebook page, Dark Angels Intuitions, and I personally will going to send you the information. Okay, so just message me there, and I have a lot of other options or choices na pwede niyong pagpipilian pagdating sa personal reading. So let's start without further ado. Okay, so let's see kung kaninong story to, sino maka-resonate nito. Okay, let's see. Takes what resonates and leave the rest. Okay, hindi lahat maka-resonate sa reading na to. Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So this could be a vice versa. And this is a timeless reading. So kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be your reading. So let's start. Kaninong story to? Sinong maka-resonate dito? Kaninong energy to? So, let's see. Kaninong story to? Kaninong reading to? Oh. Wow. I don't know kung kanino tong ending na to, sa inyong dalawa, sa'yo, or sa kanya. So, let's see. I can see an arguments. Away, na nakakapagod na away. Might be one of you gave up on a fight, surrender the fight, and just walk away dahil pagod na. Might be feeling ko ikaw. You cut off this relationship na meron kayo because napagod ka na. You just want your freedom. You just want na to move on. You know, napagod ka na sa away, sa anything na nangyayari sa inyo. So parang you put judgment on this and surrender, and hindi ka na nagparamdam pa. Parang I can sense ganun yung mga nangyari. Pero wala pa ako dito sa reading na to. So in the past, the Star card, okay, you could be an Aquarius, your person could be an Aquarius, or this is just like clarity. I think so, clarity. Let's see, let's clarify. What is this Star card in the past, please? Thank you. So clarity, parang merong nakapagsabi sa'yo in the past about a connection na meron yung person mo with other person. Okay? So, parang sa past pa lang nasaktan ka na. Meron ng betrayal sa past. It's either sa past pa lang meron ng separation sa inyo in the past pa lang. So, might be your person, nalaman mo na dalawa pala kayo sa buhay niya. Nagja-juggle siya, minsan dito siya sa'yo, minsan doon siya sa isa, and parang andun ka sa point na parang nag-expect ka
on someone better future with this person, tapos ganito pala yung ginawa niya, na may nakapagsabi sa'yo. It's either nalaman mo from other or siya mismo nagsabi sa'yo. Nagkaroon ng clarity sa'yo dito. Dito kayo nag-start na nagkaroon ng arguments, yung sabi ko kanina. So, dito kayo nag-start na nag-aaway hanggang sa napagod na. Kaya, parang para sa'yo, ayoko na, wala nang kwentang away to, putulin ko na to. And hindi ka na nagparamdam after that. Parang you gain your strength to put judgment on this fight and just walk away. Parang gusto mo na lang mag-focus sa sarili mo kaysa sa mag-focus sa taong parang meron din, parang ano din siya, yung parang hindi siya nagpapakumbaba na kasalanan niya, kaya nag-aaway kayo. May pride din siya and ego. So parang hindi din siya nagpapatalo sa away. Kung baka siya na nga yung may kasalanan, may parang manipulative kind of person. Siya na yung may kasalanan, hindi pa siya nagpapatalo sa awayan. Gusto niya na nanalo pa din siya or may everything, may reason siya kung bakit. So, napagod ka. So, in the past. So, this present situation, let's see what is this Temperance card. You might be dealing with Sagittarius or you are a Sagittarius. So, takes what resonates. What is this Temperance card? Please, thank you. Dito sa present situation, you are not talking. So, sa present situation pa lang, hiwalay na kayo. Ngayon. Pero, feeling ko, bakit may Temperance card dito? Feeling ko, bumabalik siya. Nag-o-offer siya sa'yo ng new beginning or another chance. I think that this person is like spying on you, checking up on you, kumusta ka na, ganun, mahal mo pa ba siya? Okay ka ba? Anything like that. Kasi, honestly, dumating na kayo sa point of, wala na, separated na talaga. Ending na. But, pero, alam mo, minahal mo din kasi to siya. Or might be your person still love you though. Or, sa mga pagkakamali niya before, na-realize niya na mahal ka niya. So, this Queen of Cups, this could be woman or man, because this is a general love reading. So, mahal ka pa din niya na parang na-realize niya na gusto niyang maging okay kayo ulit, makomplete kayo ulit, or magkaroon kayo ng balance connection ulit at this present situation. Kaya bumabalik siya sa'yo. Might be this person is like trying to check kung kumusta ka na sa mga kakilala ninyo or spying on you, stalking on you on social media. Siguro ginagawa niyo to dahil nag-away kayo eh. Parang nagalit ka. Baka alam niya na naggalit ka kaya hindi pa siya maka-approach sa'yo, hindi pa siya makalapit sa'yo. Nagpaplano pa lang siguro talaga to siya. Nagpaplano pa lang siya na lumapit sa'yo. So at this present situation, he wanted to might be to come back to you. Check on you kung okay ba na balikan ka. And kasi gusto niyang mabalik kayo sa dati. He's waiting for the right time, waiting for a sign from you, could be siguro something like that at this present situation. So, yung nararamdaman mo para sa person mo is, yeah, ramdam mo yun, alam mo yun. I don't know if sinabi niya na to sa'yo or nagpaparamdam na ba siya sa'yo dahan-dahan, ini-stalk ka na ba niya, nakikita mo ba na bineview niya or nagre-react ba siya, nagko-comment ba siya sa mga ano mo, social media mo. Because you felt na parang gusto niyang bumalik. This is what you feel from your person, na parang he still wanted to move forward towards with you. This is what your feelings towards your person. See, andun ka na sa point na ramdam mo, parang siguro alam mo, obvious na obvious siya kung mag-stalk, something like that. Pero yung pinapakita mo sa kanya, well, since you know about this, yung pinapakita mo sa kanya is yung parang nagmo-move on ka, nagiging practical ka. Seems like you don't care kung mag-stalk ka or whatever. Parang hinahayaan mo lang siya
something like that. Kasi siguro feeling ko, ayaw mo, may mga galit pa eh. May mga ano pa yung, may mga, nandun pa yung pain from the separation, from the fights na meron kayong dalawa. So, you know that this person is still there. Pero alam mo ba na you also feel the connection? Nararamdaman mo pa din yung connection with this person. So, kahit umalis ka na dito before, umalis ka, you cut off this relationship, hindi mo ginusto yun. Labag sa loob mo yun. Pero ginawa mo yun dahil napagod ka. Napagod ka sa bangayan ninyo, hindi siya nagpapatalo, ma-pride siya, hindi man lang siya na sabihin, I don't know, hindi man lang siya nagpakumbaba na, okay, kasalanan ko, I'm sorry, patawarin mo ako, hindi ko na ulitin. Walang, parang feeling ko mas gusto niya din manalo pa. Kasi naman ikaw ganyan eh. Kasi naman ganito. Kasi naman ganyan. Kaya palagi kinag-aaway. So, hindi mo ginusto yun kasi mahal mo siya eh. So, pero ginawa mo yun dahil na din sa bigat na loob mo at pagod. So, this is what you felt. You still feel the connection. You still feel the love. But you feel also the pain. Siguro sa mga sinasabi niya din. Lalo na if you're dealing with the Sagittarius, masakit talaga magsalita yung Sagittarius. Tatamaan ka talaga pag magsalita yung Sagittarius pag galit siya. Straightforward, very straightforward and very very blunt yung mga Sagittarius. So if you're dealing with Sagittarius, Sagittarius moon, Sagittarius rising, Venus, Mars, Sagittarius Mars, grabe yan sila makapagsalita, masakit talaga. So nasaktan ka. Andun ba yung feeling mo? Andun ba yung feeling mo that you wanted your freedom already? You wanted na makamove on na or on the way na ako towards moving on. Pero nung nakita ko, kumbaga, example, nung nakita ko nag-comment siya, nag-react siya sa post ko, nung nalaman ko na kinukumusta niya ako sa kaibigan namin na parang parehong kaibigan ninyo or family ba or something, parang naramdaman ko ulit yung pagmamahal. Parang na-miss ko siya or naramdaman ko yung connection namin dalawa. So, yun yung nararamdaman mo ngayon. Yung nararamdaman naman ng person mo ngayon para sa'yo is gusto niya talaga na magkayos kayong dalawa. Magkabalikan kayong dalawa. Even na gusto niya na magkaroon kayo ng celebration, you know, parang kumaga, kung babalik to sa akin, aayusin ko na talaga. Kung babalik to sa akin, papakasalan ko na talaga. So, could be something like that. Because this person really wanted na magkaayos na talaga kayo. See? This person still believe na nagmamahalan kayo. Kahit pa ikaw mismo yung nag-cut off ng relationship ninyo. And kahit nakikita niya sa'yo that you are slowly moving on, slowly nag-heal ka, naniniwala pa din siya sa pagmamahalan na meron kayong dalawa. Though sabihin na natin hindi siya sure, okay? Kung happy ka ba talaga or hindi. Pero ando siya sa point na gusto niya talaga na mag-offer sa iyo ng new beginning. Though ando siya sa point na hindi siya sure kung tatanggapin mo ba to or hindi. Pero gusto niya pa din na gumawa ng action towards that. Because this person wants you back. This is what this person's feel. I mean, what your person's feel about you. So, siguro yung positive na pwedeng magagawa ng person mo dito is to do an effort. So, hindi lang basta sa gawa, hindi lang basta sa pakakumusta sa iba, hindi lang basta sa nag-i-stalk or nagko-comment or nag-review ng stories or anything. But he or she need to do the action, you know. She or he needs to do what it takes para makuha ka balik, para maramdaman mo din na yung effort niya, yung improvement na sincere siya, na gusto niya talagang bumalik without any pride and ego. You know, parang mataas yung tingin nito sa sarili eh, na parang kaya dahil nga nag-away kayo, dahil nga galit din siya, or parang may pride din siya na hindi din siya makikipag-usap una, pero nandun na siya sa point na nagse-search na siya, nag-i-stalk na siya, nagtatanong na siya. So, yun yung positive na pwedeng gawin niya dito is to do the action, to do the effort na
sabihin talaga sa'yo or gagawa siya ng action para makita talaga yung sincerity niya na gusto niya talagang bumalik. So, yung ano naman dito, yung negative na situation is yung mga problema na pinagdadaanan ninyo na nababalik, nababalik, and dito ka nabibigatan, parang nabibigatan ka sa sitwasyon na naiisip mo yung mga nangyari sa inyo, mga away, anong dahilan ng pinag-awayan, parang ito yung every time pag naiisip mo to, dito ka na nadi-disappoint. So, if ever that this person nag-approach na siya sa'yo, tapos binabalik mo yung nakaraan, wag mong gawin yun. Parang ano lang siguro, pwede ninyong pag-usapan yun, pero wag nyo nang ibalik yung pag-aaway na yun, kasi lalo lang lalala at wala lang din mangyayari sa inyo. Okay? So, what is the hope here is the decision. So, the Three of Wands, na makapag-isip na talaga ng desisyon. Might be sa part mo, sa part niya, or sa inyong dalawa, kung anong gagawin. But I will going to clarify this. Wow, the decision na this time around, kung babalik siya sa'yo, totohanin na talaga niya. Na, total, nami-miss nyo naman yung isa't isa eh. So, nami-miss nyo yung isa't isa dito. And nararamdaman nyo din yung pareho, yung connection ninyong dalawa. Might be meron kayong twin flame connection, kaya nagiging ganito kayo. Bangayan, away, bate, separation. Baka ilang beses na din ito nangyari sa inyo. So, meron kayong kailangan na matutunan sa connection na to. Okay? Meron kayong kailangan nyo magkaroon ng personal growth individually if you are in a twin flame connection. Because there is a possibility that you are a twin flame connection. So, nami-miss yun naman yung isa't isa and wanted also to have a new beginning. So, the hopes here is yung decision na talaga. Okay? The right decision na magkaayos na to yung might be sa part ng person mo na pagdesisyonan niya na talaga na kung babalik siya sa'yo, wala nang mangyayari pang katulad noon or worse pa. Okay? Para hindi wala nang anxiety, wala nang stress, wala nang kailangan niyang pag-isipan to ng mabuti. So yung fear naman dito sa part mo is yung hindi siya nagbago. So baka hindi siya nagbabago. Baka siya pa rin yung dati. So baka if ever na balikan ko to, walang mangyayari, baka babalik na naman siya sa dati, ganun na naman kami dati. So yun yung takot mo dito, na hindi siya natuto or hindi siya nagbabago. So what your aim here is the communication. Because you are not talking that much, might be on and off. So kasi sabi ko, 'di ba, mataas yung pride niya. So mataas yung pride niya, siguro nagpaparamdam siya through sometimes or through comments, through views sa story mo, or reaction, or through your friends or family. Doon siya nagpaparamdam sa'yo na something, pero wala pa siyang total na sabihin natin na wanted to. Parang siguro sometimes nagme-message siya, hi, or kumusta ka na, or something like that, pero wala pa siyang total na pinush niya yung sarili niya na bumalik talaga sa'yo. And this is what you want. Ito yung aim ng connection na to, yung communication, kasi wala pa kayo nito totally ng ganito. So what you need to avoid here, okay, so feeling ko yung I want to clarify first. So, ito yung nakita ko. What you need to avoid here is yung expectation.
So if ever na magkaroon kayo ng pag-uusap or dahan-dahan na pagbabalikan, dahan-dahan na communication, huwag ka agad mag-expect ng like something bigger, huge na expectation, like to have ito na to, baka this time seryoso na to, magpakasal na kami, or commitment na to. So just go with the flow ka lang, kasi minsan nang nangyari na umalis ka sa sitwasyon na to, minsan nang you walk already away emotionally from this, minsan nang na-stress ka sa mga nangyari. So just go with the flow, just enjoy the moment na nagiging okay kayo, balik dahan-dahan. So, ano yung environmental factor dito is yung ginawa niya sa'yo before, might be cheating, yung betrayals na ginawa niya sa'yo before. So, feeling ko bakit naging environmental factor to, dahil sa, you can't forget this. Hindi mo nakakalimutan to. So, ito yung parang big impact na natatakot ka na baka hindi siya nagbabago. So, dito ka nako-confuse. Sa mga clarity na alam mo na ano nangyari, alam mo na anong mga pwede pang mangyari if ever na hindi siya nagbabago, or if ever na hindi siya nagbago. So, yung baka magkakaroon kayo ulit ng imbalance connection, baka magkakaroon din other option, baka mabalik na naman kayo sa dati. So, baka magkakaroon naman sa'yo ng clarity, baka yung mga promises niya, if ever na magpa-promise siya sa'yo this time, second round na promises is hindi niya na naman matutupad. So yun kasi parang iniisip mo na yun kasi may clarity na kasi sa'yo before sa mga ginagawa niya. So parang trust issue, kumbaga meron ng trust issue sa'yo dito. Ito yung nagiging problema din sa connection na to. Kaya nga sinasabi dito sa aim is kailangan yung mag-usap talaga. You know, kailangan yung mag-usap and avoid yung negative na pwedeng mangyari or negative na iniisip mo, yung hindi mo nakakalimutan yung past. So, other people involved here could be, wala naman. Ang nakikita ko dito is the reflection of yung nararamdaman ninyong pareho. You know, let's see, might be there are other people wanted na magkabalikan kayo. You know, might be this one. See, baka there are people or close na people na nakikipag-usap both side na magkabalikan na kayo, magkaayos na kayo, seryoso na to siya this time. So, sila yung mga other people na na-involve sa connection na to. Yung decision, o kailangan mo kung mag-decide ka, mga advices, mga advisor, mga friends could be, and family close, na gusto din na magkaayos na kayong dalawa. So, these are the people na nai-involve dito sa connection na to. So, ano yung action na kailangan i-take dito? Is yung to fight for your love, of course. To fight for your relationship. To fight for this feeling na meron kayo na hindi pa talaga. Kasi feeling ko, no, itong sa connection na meron kayo, itong person mo, itong mga gusto niyang mangyari, hindi pa niya to totally na nagawa. Parang kumbaga, naririnig mo sa sinasabi ng mga involved na people, nakikita mo might be sa views niya, sa views mo, sa account, might be sa stories mo or sa social media mo, nakikita mo yung reaction niya, nakikita mo na nagpaparamdam siya through that, through your friends, pero wala pang totally communication with you. Siguro through highs, through kumusta, anything like that, pero wala pang deep conversation with you about na ayusin na natin to, pag-usapan natin to,
gusto ko nang bumalik sa'yo, ayusin na natin to. Wala pang total na ganun na conversation na meron kayo. Kaya ito nga yung aim, yung communication. Yung magkakaroon na kayo ng communication at magkaayos na. And kailangan niya mag-effort para kailangan niyang ibaba yung pride niya para gawin to. Kasi honestly, nag-away talaga kayo. Parang nagkaroon talaga ng point na you hate each other or you hate this person because mabigat yung awayan ninyo dito. Masasakit yung mga natatapunan yung salita dito. So, yung action na kailangan i-take dito is, of course, same sa positive na pwedeng mangyari. Yung effort, yung ipaglaban, yung relasyon ninyo. Yung ipaglaban, come what may, wala na ako nakikita ditong third party involved. Wala na ako nakikita ditong other past person involved or third party. Ang ano na lang nakikita ko dito, yung problem ninyo, is yung pride and ego. Yun yung nakikita ko, yung problem sa inyong dalawa. Might be, pareho kayong may pride sa isa't isa. Of course, sa mga galit, sa mga galit na nararamdaman nyo, especially pag babae ka. Hindi ka talaga makikipag-usap, lalo na siya pa yung may kasalanan. Kahit sino pa, kahit ako naman siguro. Ganun yung masasakit na tinapon sa salita sa akin. Tapos siya pa yung may kasalanan. Siya pa yung nanloko. Tapos ako pa yung may kasalanan or ako pa yung nasalitaan na masama. Of course, hindi talaga ako makipag-usap, you know? Kahit ako siguro. Pero, sa part niya, you know, sa part niya kasi siya yung lalaki o either kung saan man kayo, okay? Kung lalaki ka man na nanonood nito, so kung ikaw yung lalaki, ikaw yung kailangan gumawa ng action na ipaglaban yung relasyon ninyo. So kailangan ibaba mo yung pride mo and ego mo para maayos na kayong dalawa. And kung ikaw naman yung babae, of course, siguro ang gagawin mo lang talaga dito, yung advice ko sa'yo sa babae, yung sa mga na-involved na people na gusto makipagbalik, yung sinasabi siguro sa'yo na gusto niya na makipagbalikan sa'yo, ganyan, parang nagpaparamdam na sa'yo, ganyan. Siguro ipapaabot mo lang din sa kanila na hindi ka nagalit, na okay ka na kung gusto niya akong kausapin niya ako. Parang ipaabot mo lang din yung mensahe nun. Malay mo, naghihintay lang din siya ng sign from you. Naghihintay lang din siya na malaman na hindi ka nagalit. Para pwede nang mag-usap. Kasi, pag gagawin niya tong action na to, okay, itong positive situation na to, yung outcome kasi dito is very nice. You might be meant to be. This is a new beginning. This is a changes. This is the universe. So, sa lahat ng mga nangyayari sa inyo dito, the universe is in the middle. Like, God is in the middle of this. So, universe is in the middle, meaning universe is giving you a test na pagdaanan nyo to see kung carry nyo ba na ibaba yung pride ninyo para sa pagmamahalan ninyo. Carry nyo ba na ipaglaban yung pagmamahalan ninyo at itapon yung pride ninyo. Parang ganun lang din, diba? So, the universe is testing you. And once na this person will going to do the action na ipaglaban, or pareho kayo, both na ipaglaban ninyo yung pagmamahalan ninyo sa isa't isa, ito na yung mangyayari dito. So, you are meant to be. So, there is a possibility na kinaya ninyo yung test na universe. Because it is meant to be. Kailangan yung pagdaanan yun. Worse and worse pa. Lalo na pag you are dealing with, sabihin natin na, yung incompatibilities ninyo, yung personalities niyo, yung flows ninyo. Pag ito na yung nandito, tapos, hindi kayo that much compatible, parehong matigas yung ulo nyo, parehong may pride sa inyo, mahirap. Pero pwedeng ayusin, pwedeng parang ibalanse yung sitwasyon.
Anyway, I can see a sign here. Gemini, Virgo, Sagittarius, as I said, Scorpio, Capricorn. I can see Aquarius, Libra, Cancer, Scorpio, Pisces. Yeah. Sun, Moon, Rising, Venus. Mostly mabigat dito yung Aquarius. Aquarius sign. Pisces sign. Scorpio is here. Gemini, Virgo, Capricorn. Sagittarius. Okay. Capricorn din mabigat dito. Gemini din mabigat dito. So, Sun, Moon, Rising, Venus. So, yun. That is my reading for you. Thank you and God bless.